Hello everyone, isa na namang masustansya at masarap na ulam ang ating lulutuin ngayon sa ayan. Meron tayo dito mga sangkap, sibuyas, bawang, siling labuyo at syempre meron din tayo ditong oyster sauce. So ayan, yan lang ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating ulam ideas ngayon. At syempre meron tayo ditong kangkong. So ayan, napaka-fresh ng ating kangkong. Yung dahon niya naging ganyan lang yan, sa kahuhugas ko yan, ilang beses ko yan hinugasan. Syempre para sigurado tayo, malinis na malinis yung ating gulay. Kaya paulit-ulit ko yan hinugasan dahil syempre binili ko lang yan sa palengke, nakalagay lang sa alam nyo na, kaya dapat siguraduhin natin na malinis yung ating gulay. Meron din tayo ditong tokwa. So ayan, slice ko na yun ng pa-cubes at syempre nilagyan ko na rin yan ng pampalasa para naman bago natin iluto talagang malasa na yung ating tokwa, kasi 'di ba alam naman natin yan, ang tokwa talaga wala siyang lasa, kaya para magkaroon ng lasa lagyan natin ng pampalasa bago natin iluto. At syempre ayan, piniprito ko muna yan. Ayan, syempre bago natin yan iprito, kailangan yung ating kawali ay mainit na at syempre yung ating mantika para hindi siya dumikit. So ito nga, ayan, naprito na natin at syempre dapat medyo lubog siya sa mantika para namang pantay yung pagkaluto. So ito na nga ang ating naprito na tokwa. So ayan, o diba, yan, ganyan pa lang naprito pero may lasa na yan, pwede mo na yung papakin kung gusto mong papakin. At syempre ayan nga, igigisa ko na yung mga sangkap. Ayan, sabay-sabay na yung sibuyas, bawang, yung ating siling labuyo, sinasabay ko na rin para mas lalong lumabas yung anghang niya. Dahil mahilig talaga ako sa maanghang. So ayan, syempre nagisa na natin yung ating mga sangkap. Kaya lalagay na rin natin yung ating oyster sauce. So yan ang una kong nilalagay talaga dyan. Kasi gusto ko igigisa ko muna yung oyster sauce sa ating mga sangkap. So yan. At syempre halo-haloin lang natin yan na ganyan para naman yung mga sangkap mag-absorb din sa ating oyster sauce. So yan, halo-haloin lang natin yan mga ilang segundo lang. At syempre dahil nga marami yung aking mga gulay at yung aking pritong tokwa, lalagyan ko rin yan ng konting tubig. Yung sakto lang naman na tubig kasi gusto ko nga meron din konting sabaw. Pero kung ayaw nyo naman ng dagdagan ng tubig, pwede naman yan na wag na lagyan ng tubig. Depende kasi yan sa inyong panlasa at depende syempre sa gusto nyo kung may sabaw or wala. Kasi ako mahilig ako, gusto ko may sabaw, kaya nilagyan ko ng tubig. At syempre dahil nga marami yung aking gulay, kaya ayan, dinagdagan ko rin ng konting toyo. Depende yan sa panlasa nyo. Kung gusto nyo dagdagan ng toyo, pwede. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang. So ayan nga, nilagay ko ng aking paritong tokwa. So yan, halo-haluin lang natin yan para naman mag-absorb yung ating oyster sauce at mga sangkap sa ating tokwa. At syempre ayan, lalagyan ko rin yan ng konting suka kasi nga adobo, diba? Kaya lagyan natin ng konting suka. At syempre nilagay ko na rin yung ating paminta. At yan yung last na lalagay na natin, yung ating gulay na kangkong. So yan, o diba? Madami kasi itong kangkong na to, kaya dahil mahilig talaga ako sa gulay. So ayan nga, nahalo-halo ko na yan. So ayan, konting pakulo na lang para naman maluto yung ating kangkong. So ayan, ganyan lang. May na lang yung apoy para hindi ma-overcook yung ating kangkong. O diba, ang dali lang lutuin. So eto na nga, luto na. Ayan na ang ating ulam ideas na ulam ngayon sa ayan. O diba, adobong kangkong, spicy adobong kangkong with tokwa and oyster sauce. O diba, napakadaling lutuin, napakasimple, pero talaga namang masarap at masustansya. So yan ang ulam natin for tonight. Thank you so much for watching everyone. Let's eat!